bumagsak! Duterte! 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 Very good. Thank you, thank you, thank you. Alam nyo, kung walang vloggers, ay wala tayong process na naririnig sa buong mundo. Kaya, pasalamat tayo sa mga vloggers talaga, sapagkat hindi natin kakampi ang mainstream media. Nakita nyo na ba? Nabasa nyo na ba? Sa mga dyaryo, sa Inquirer, Standard, Bulletin, na nagkakaroon ng gabi-gabing pagkakaisa dito sa harapan ng Robinsons? Wala! Sapagkat sila ay hawak sa leeg! Bayaran! Ngunit, hindi nila alam na ang social media sa panahon ito ay most powerful weapon to disseminate the truth. Katotohanan ang binibigay, ang sinisiwalat ng ating mga vloggers. Kaya yung mga vloggers, yung mga followers nyo na nasa abroad, nasa overseas, maraming salamat. Kayo mga kababayan namin na nasa ibang bansa, na nanonood ngayon ng live, maraming salamat po. Dahil po sa inyo, ang 4 na gabi ito ay... Pero hindi ako titigil ng pakikibaka sa lansangan kasama ang mga bayan. Kasama natin si Dado. Alam mo kung bakit? Dahil kasi sa panahon nung kami ay sa lansangan, wala kami nakita at nakasama na mga militar na nanindigan, na makabayang militar na katulad ni Dado at ni Betran. Kanina umaga mga kasama, meron nang tumawag sa akin mula sa Region 9, isang dating komunista, isang dating NPA. Ito na lang po. Kaninang umaga, merong tumawag sa akin, isang dating komunista na noong panahon ni Gloria ay sumama sa kanyang administrasyon. At sinabi nila, sabi niya sa akin, Kanik, pakisabi kay Kapitan Dado at kay Colonel Betran, yung mga kasama natin dito sa Region 9, lahat ng mga dating mga NPA na kasama ngayon ng mga retired officers, yung pinakamataas ay Colonel, ay handang-handa sila na sumama. Kaya palapakan natin po ang mga militar, na mga patriotikong militar na kasama natin sa pakikibaka. Mga kasama, ang sinabi po kanina ni kasamang Dado, para bang ang equation ko dyan o ang aking analogy dyan ay parang isang balding tubig na puting-puti na walang kulay. Ipatak mo ang isang kapirasong dugo, patak ng dugo, ano ang magiging kulay ng puting tubig na yan? Hindi magiging pula? Hindi ba? Magiging pula yan dyan sa dugo na pumatak dyan. At yan po, ang gustong mensahe ni Kapitan Dado at ni Colonel Betran, na kanilang dugo at buhay ay nakataya para imulat ang buong sa perang Pilipino, lalo-lalo na tayong mga manggagawa. Tayo po ay lahat dito ay mga manggagawa. Kalimutan na natin kung tayo ay doktor, kung tayo ay abogado, kung tayo ay teacher. Lahat po tayo ay manggagawa. Mismo, ang nasa Malacanang ay mga manggagawa. At ang mga militar ay military po, sila ay manggagawa sa serbisyo na maglilingkod sa kapakanan ng mga mamamayang Pilipino. Kaya palakpakan po natin ang mga katulad ni kasamang Dado at kasamang Betran. Mga kasama, tayo po ay magkakaroon ng prosesyon. At ito pong prosesyon ito, tayong mga manggagawa ang siyang lumilika ng yaman ng buong mundo. Siyang lumilika ng yaman ng ating bansa. Siyang nagbabayad ng utang na 70 trillion. 70 trillion ang utang natin ngayon. Babayaran po natin yan. At babayaran pa ng ating mga anak. Ang bata na hindi pa pinanganganak ay meron ng utang 150,000.
Mga kasama po natin ang ating tunay na bayani, si Jesucristo. Jesus Christ offered His life. He was murdered. He was murdered by Pontius Pilate, by the Inkahots, with the Scribas, with the Pariseo at mga Sudea. Sila, ang mga Sudeo, ang mga Scriba at ang Pariseo, yan ay nasa Malacanang ngayon. Yan ang gumagawa ng mga patakaran laban sa taong bayan, kung saan namatay si Kristo dahil sa pakikibaka para iangat ang buhay ng mga alipin na inaalipin ng mga manggagawang inaalipin ng panahon ng Roman Catholic. Maraming salamat po. Maraming salamat pabuhay. Isang revolutionaryong pagbati. Muli, congratulations sa Filipino Guerrilla Forces. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat, Kailman. Mga Pilipino, nagpunta tayo dito dahil magdasal tayo. Dahil ang insapo, ang simbolo ni Mama Mary, siya yung Queen of Peace. Yun ang pinupunta natin dito. So ang gawin natin ngayon, bago magpatuloy ang programa, mag-procession muna tayo, magdasal tayo, papunta sa puon ni Virgen Maria. Okay, sige, alin tayo. Oh, ito na. Procession na. Okay. Mabuhay po at palakpakan natin si Atty. Glenn Chong, isang atugado na nanintigan. Kasama po natin siya sa pagmamarcha. Atty. Glenn Chong, dito po tayo sa harapan. May mga gift bags. Ikaw naman, George ko, nandito nga sana, hindi naman tinatama yung religion dito. Sinong hawak na yung microphone? Andito, sinong susunod? Kaya nga tinawag na EDSA Shrine. Andito ang mahal na birhen. Bakit pati yan naawatin mo? Abot ka na lang. Ngayon kung ayaw mo, go away. Goodbye, sir. Goodbay. Ayan, atas tayo. Ito talaga, Kanya-kanya tayo ng paniniwala at opinion. Hindi sa'yo yan. Kaya si Atty. Glenn Chong, first time ko rin mapagod. Ayan, si Atty. Glenn Chong. Turno? Ano ito, General? Ha? Ikot lang, ikot. Ipisto na tayo doon, no? Pipila ka? Ha? Pipila ka? Ilang libo dito pala. Daming tao. May mga kandila yan sila. Tara, sumunod na tayo. Tara na. Sunod na tayo. Sunod tayo. Ano naman ka rin? Sunod po tayo. Kandila ni mo. No, kandila ni mo. Yan. Hindi ko alam. Kasama na lang kami. May papasok sa sakyan. Dalawa po, ma'am. Saan yung sindelo? Kandila po. Sino pa po walang kandila?
Magsindi nga tayo. Kaya magsindi. Tubig dol. Ay! Tubig dolo. Isa lang. Meron pa ako dito. Isa lang? Sige lang po. Ah, sana pala. Ano, nauna na sa akin. Bilisan mo. It's so strong. Mutuyok na niya, mutuyok sa EDSA Rhyme. Marami pa naman. Mahina yung ano, mahina yung signal. Ilain ni Marcos ang signal. Tayo. Dito na, sino to? Wala. Amen. Wala kasi sila. Nag-pray pa mga kababayan para sa EDSA Crime. Nag-pray pa. Dua daw. Bayang ya Allah. Ayo Pak.
motor niya. Dito makasulot. Di maksud dinarangan. Ay narangan sa mga pulis. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed are you among these. Holy Mary, Mother of God. Amen. Lord, short of all that is the carrying of the cross. Our Father, Ayun. Signal na to. Kinaus TikTok na. Sikat po to. TikTok. Limutan ko ng pangalan. Singalan to. Kano yung sulpan mo? Sa kailan ko to? Wala. Iya. Oh. Sino yun? Duterte! 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 Gila bunot na. Oh, di talaga makapasok. Ha? Di talaga makapasok. Balik ka doon. Oh. Narangan talaga nila. Narangan? Oo, oh, yeah. Narangan eh, di ba? Oo. Ikot na lang sana po si Oo. Ikot na lang. Tapos balik na doon. Mag-exist kasi. Nataman ng tao yun. Oo. Sinusuka na sila eh. Para walang gulo. Oo.
Marcos resign! Marcos resign! Hindi makapasok sa loob, narangan ng mga pulis. Doon na sa labas Narangan ng mga pulis? Oo. Narangan, hindi makapasok yung posisyon. Ikot lang sana tayo. Oo. Susuka na yan eh. Okay naman yung ganito na. Okay, balik na yun. Ano, di ba? Tapos doon na tayo mag-ano. Tsaka yung mga pulis na yun, hindi naman yung gusto sila eh. Wala lang magawa eh. Wala ng trabaho. Father, I open your body, blood, soul, and divinity to the Lord Jesus Christ. For the sake of His compassion, mercy, for the sake of His compassion, have mercy, for the sake of His compassion, for the sake of His Yan po, maraming nakarang na pulis. Oo. Bakit nasabi ni Browner yun? Nakalata siya na yung mga unforced of the Philippines. Ang tama yan. Ang ganyan ko, baba. Hindi makapasok yung narangan. Hindi makaakyat sa taas. Hindi makasulod kay harangan sa mga pulis. Ramusakan ta sa tuwa sa Israel. Ni malabirin, ni makakit. Kay Holy Mighty One,
larangan sa mga pulis. Mercy pa sa mga Holy God, Holy Might, Holy Immortal, of mercy. Holy God, Holy Might, Holy Immortal, of mercy. Jesus, of mercy. We can ask. Lord, Kakarastas? Sas? Oh, dia, larangan. Ayaw. Larangan. Doon sa dalaan. Patay na eh. Doon muna. Ha? Patay mo na. Ano gapo? Ha? Happy birthday to you. Ayan, so, para sa kanya at para sa lahat ng may kaarawan ngayon, happy birthday sa inyong lahat. O ngayon, kantahin natin sabay-sabay. Ang bayan ko'y Yambaw, no? tanging ikaw, Pilipinas kong mahal. Si Miss Yambaw, kumanta sa Bayang Pilipinas. At buhay man sa iyo'y bibigay, tungkulin ko'y gagampanan na lagi kang paglingkuran. Ang laya mo'y babantayan, Pilipinas kong hirap. Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal. Ang puso ko at buhay man sa iyo'y bibigay, tungkulin kong gagampanan na lagi kang paglingkuran. Ang laya mo'y mabantayan, Pilipinas kong hirap. Kung mangailan Lumipad, hulungin mo at umiiyaw. Bayan pa kayang sakdal dilag, ang dimag na sang makaalpas. Pilipinas kong minumutya, bugad ng luhat o dalita. Akin adika, makita ka sa daya. Ay hirap magbuhay sa sariling bayan. Kung mayroong alipin at walang kalayaan, ang bayan sinisil, wagangon, lalaban din. Ang silang ay pupula sa udyan ng maglaya. Imong magmalayang lumipad. Joy! Buha!
Birthday girl natin siya, kaya pagbigyan. Here's Cheryl. Hello po! Sa mga nakakakilala pa sa akin dyan kahapon, sino nito kakagabi? Sa katunayan, gusto ko nang umiyak. Gusto kong umiyak yung nangyari sa idol ko. Sa katunayan siya talaga yung ayoko magdrama. Pero totoo talaga yung nararamdaman ko. Alam mo yung feeling na gusto ko talaga siyang makita sa person, yung idol Sarah ko. Oo, sige, i-bash niyo ako, go! Ulanan niyo ako ng mga masasakit na salita sa social media, lahat! Sabihin niyo sa akin, lahat mga masasakit na salita, pero wala akong pakialam. Wala akong pakialam sa kahit na sinong taong nagsasabi sa akin ng kahit na ano, kung papatulan ko yung mga tatanga-tanga, mga bobo rin ako. Alam mo ba, pagising ko sa umaga, noong time na yon na hindi ko alam na yung araw na yon na nangyari sa idol kong si VP Sara, napaiyak ako. That time na yun, wala pa akong kain. Tapos habang nag-ano ako, pinapanood ko yun, hindi na ako nakakain. Hanggang sa nakalimutan ko ng kumain. Yung sabi ng kapatid ko, "Hoy, kumain ka na ba?" Sabi ko, "Kumain na ba ako?" "Kumain ka na, ano ba?" Kasi nga, syempre, nagulat lang ako Then I was shocked. And tumapat pa talaga sa birth month ko yung nangyari, no? Halos, sabi ko, paano to? Naiiyak na talaga ako. Alam mo kung nandun lang talaga ako? Kung nandun lang talaga ako sa idol ko, kasama ko siya, siguro nagagalit siya, siguro kinisabay ko na siya. Pero anyway, isa lang naman ang birthday wish ko. Kahit wala akong handa, kahit wala akong regalo, hindi ako sinagot ng crush ko na binasted ako. Oo. Gusto ko magmura. Ayoko magmura. Pangit kasi sumali ako ng Binibining Pilipinas at magmumura ako sa public. Gusto na yun. But anyway, isa lang naman ang birthday wish ko. Sana peace in our country. Yung walang galit sa bawat isa sa atin. Kung sino man ang pinupusuan nyo ng politiko, BBM man yan, Sara man yan, kung sino man ang gusto nyo, please, tanggalin natin ang galit natin sa puso. Kailangan magkaisa tayo. Dahil kung puro galit at buot ang nasa puso natin, walang mangyayari sa bansa natin, kundi gulo, kahirapan at kagutuman. Lahat tayo dapat ay kalma lang. Oo, tsaka isa pa sa wish ko, mananawagan ako kay idol Sara ko, VP Sara. Sana makasama kita forever. Thank you. Happy birthday, Cheryl! At dyan ka lang ha, dahil kakanta tayo ulit mamaya. Hindi, ibig ko sabihin, baba ka na at kakanta tayo mamaya. Huwag ka muna umalis. Cheryl. Kasi magko-concert pa tayo. Anong gagawin natin dito? Wala tayong singer. So, yung mga magagaling kumanta dyan ng a cappella, samahan nyo kami hanggang mamaya at magkakantahan tayo ng a cappella. Wala tayong mga entertainers dito, kaya tayo na mismo. So, ano ba ang mensahe ko ngayon? Sabi ko nga, marami akong mga kaibigan at kamag-anak. Sabi nila, MJ, anong ginagawa mo dyan sa EDSA? Wala kang mapapala dyan, di ba? Sabi nila, di yan magtatagumpay. Bakit? Kasi ang mga tao, pagod na, sawa na, takot na lumaban. Tama ba? Yun ang sabi nila pagod na, takot na, sawa na pumunta ng EDSA at lumaban. Kawawa ka lang pag ikaw ay napag-initan na rin ng mga nasa taas.
in a way, tama din yung sinabi nila at alam ko, they mean well. Ayaw nilang may mangyari sa akin. Pero alam nyo, kung lahat tayo ganyan na mag-isip, kung lahat tayo matatakot na, mapapagod na, at magsasawa na lumaban, paano na ang kinabukasan ng ating mga anak? Diba? Paano na kung lahat tayo matatakot? Oo, na maaaring wala na lang pupuntahan ang mga pagsigaw natin ngayon sa kalsada at ang pag-iingay natin sa social media. Oo, at the end of the day, posibleng we might fail at walang mangyari. Oo, nalalagay tayo sa alanganin at posibleng mapag-initan ng mga nasa taas. Pero alam nyo guys, minsan lang tayong mabuhay sa mundo. Minsan lang tayong dumaan sa mundong ito. Ang dami dyan, 40 years old, 50 years old, inaatake, natitigok, natitegi. Hahayaan ba natin na yung natitirang taon, oras natin sa mundong ito ay mawalan lang ng saysay, na mawala na lang tayo sa mundo, na wala tayong pinaglalaban? Ako ay hinihingi ko sa mga middle class, lalo na sa mga upper and middle class, sana samahan nyo kami rito. Alam nyo kung bakit? Kasi kayo yung may oportunidad at may pera pa, may resources para pumunta rito ngayon at pwede magsakripisyo. Sabi nila, di ba, bakit nasaan yung 32 million? Nasaan yung 32 million na voters ni Sara? Bakit wala sa EDSA ngayon? Ang sagot ko, paano pupunta ang 32 million? Gayong napakarami sa kanila, naghihirap. Napakarami ngayon. Kahit gusto nilang makasama tayo, walang pamasahe. Malayo. Tapos, questionin nila yung 200 kung sino man ang nagbigay sa kanila ng 200. Sabi nila, bayad ang mga tao dito. Alam ba nilang kulang yon pamasahe? Kung meron man, and I'm not saying na meron. Diba? Yan ay galing sa mga pamilya nila, mga OFW natin na gustong-gustong makasama ngayon pero hindi nila magawa dahil nandun sila sa ibayong dagat. Kailangang magtrabaho at malayo sa kanilang pamilya para lang maitaguyod, mailayo sa gutom ang kanilang mahal sa buhay. So paano tayo magkakaroon ng 32 million ngayon? Kung marami sa atin, wala man lang pamasahe papunta rito. That's why kayo na nasa middle class, kayo na nasa upper class, sana samahan nyo kami. Ipaglaban naman natin ang mga tao na walang kakayahang lumaban ngayon. Tama? Sino-sino dito ang mga masasabi natin nasa middle class? Nandiyan pa kayo? Kasama pa kayo? Ang mga working class, galing sa kanilang mga trabaho, andito pa kayo ngayon? At yung mga hikaw sa buhay, pero andito pa rin at sumasama, andito kayo? Nasaan ang mainstream media? Wala! Kung kaya, salamat sa ating mga social media influencer na nandito ngayon. Kahit paano, naririnig tayo ng taong bayan. Dahil sa inyo, nalalaman nila ang nangyayari ngayon sa EDSA at naririnig nila ang ating mga hinaing na ayaw ilabas ng mga mainstream media na karamihan pag-aari na ng mga politiko. Ano pa ang aasahan natin sa kanila? Tayo-tayo na lang, diba? Tayo-tayo na lang. Kaya huwag kayong bumitaw. Samahan niyo kami. Pasalamat sa lahat ng mga kasama ko rito na 4 na gabi ng papalik-balik. Sino dito yung mga 4 na gabi na papalik-balik? Nasa kamay! Bukas, nandito tayo ulit! Mas marami! So ano, bakit pa? Maliban sa mga nabanggit kong kadahilanan, bakit wala ang 32 million dito? Kasi nasa Visayas at Mindanao ang karamihan. Sino dito ang mga Visaya at mga taga Mindanao? Kami! O, diba? Yung iba, alam nyo ba na namasahe pa, lumipad pa mula sa
At yung mga OFW, binigyan pa ng pamasahe ang kanilang mga kamag-anak para lang makasama natin? At sasabihin nila, bayad? Alam niyo kung sino nagbayad sa kanila? Yung kanilang mga kamag-anak na OFW na gusto nilang makasama dito pero hindi nila magawa. Dahil ayon, kailangan nilang magbanat ng buto sa ibang bansa para lang kahit paano may pakain sa pamilya. So mabuhay ang ating mga OFWs! Bigyan natin sila ng masigabong palakpakan! Maraming salamat sa inyong lahat! Karamihan po ng mga tubig at pagkain na nakukuha nyo ngayon ay galing din po sa kanila. Thank you very much sa inyong lahat. Marami pang nais magsalita, so yun na lang po. Isang malakas lang na Duterte! Okay, maraming salamat at ipasa ko na ang mic sa iba naman. Okay, ang susunod na tagapagsalita ay isang kababaihan na naman pagkatapos ni Ma'am MJ Campbell Reyes. Si Ma'am MJ Campbell. Na-active kayo sa social media, mababasa nyo lagi ang mga comments o mga posts ni Ma'am MJ Campbell Reyes. Please follow her sa kanyang social media account. Thank you, Ma'am MJ. Ma'am MJ Campbell. Okay na. Sandali lang po ha, please lang po, yung pila lang po, pwede lang po ba? Mag-participate lang kayo, 2 pila lang. 2 pila lang po. Hindi namin itutuloy yung pagkain, pagkakagulo nyo, 2 pila lang. 2 pila lang po. Maraming salamat po. 2 pila, magsihatras na po kayo dyan. Para mabigyan na po kayo lahat. Salamat po sa inyo. Makinig naman yung mga na nakapila sa pagkain. Please lang ha. Ipakita natin na disiplinado tayo. Sinasabi ko kanina, sasabihin ko ulit, makakakain tayong lahat, marami tayong pagkain na bigay ng ating mga donors, sponsors. Okay? Okay, pakinggan natin ngayon na isang kababaihan na magsasalita sa ating harap. Ako pala yun ang Bandis Channel. Pinabanggit ko lang kahit maliit yung channel ko. Pero hindi ko nilantad yung aking channel dahil siyempre, ano lang ako ordinaryong tao. Bali, natatakot kasi ako, baka paghitan ako. Pero ito lang yung masasabi ko. Gusto ko nang umiyak hindi pa ako makapagsabi. BBM, bakit ganito ang ginawa mo sa ating bansa? Pinahal ka namin lahat. Minahal ka namin lahat. Bakit ganito ginawa mo sa amin? Sobra kami napapagod. Ako yung tao, hindi ako mahilig sa chismis, hindi ako mahilig sa usapan. Dahil lagi lang ako nagtatrabaho. Kahit anak ko, wala akong driver. Ako lang nag-attend, nagdadrive lang ako. Pero kahit wala akong tulog, nakikita niyo yung mukha ko, sakit ulo ko, nalulula ako. Masundan ko lang yung mga balita. Sobra kami napapagod ni BBM, yung inaantay namin. Yung maisipan mo, Pilipino tayo lahat. Hindi hiling namin kung kailan kami bitaw ng isipan mo, mahal mo ang Pilipinas. Pero wala hindi mo talaga kaming mahalin Mahirap, BBM mo tanggapin. Masakit para sa amin. Sasabihin mo man, masama kami, bakit ka namin kinukontra? Hindi po. Matagal na si Duterte nang iusap. Hindi kanila pinakaaway. Ayaw rin kahit nasasaktan na si Sarah, ayaw pa rin ni Sarah makipagsalita ng masama. Ang gusto lang ni Sarah, mapayapa tayo. Dahil lang po, ganun pa rin, araw-araw, yung pugo na yan, nakakapagsalita
Tapos, sasabihin pa, ibininta yung lupa natin sa Pilipinas doon sa mga Chinese. Kaya nag-comment ako doon. Kung may problema tayong totoo na ganyan, pwede bang pag-usapan? Huwag na lang yan sa media. Pwede naman ibanggit sa media, pero hindi araw-araw po. Dahil napapagod din po kami. Marami kami nintinding trabaho sa bahay. Ngayon, ito na naman kay Sarah. Yung inihiling po namin, sana magkaisa tayo. Madalata sana tayo sa usapan na mahina or maayos. Pero yung akin lang, bakit kasi si BBM nagtatago lang siya? Once na iniimbitahan si Sarah, kahit magsasalita si Sarah, ayaw nilang maniwala eh. Ngayon, ang ginagawa ni Sarah, ginagawa niya na lang na ito yung papilis na to. Ito yung mga ginagawa ko niyan. So, hindi na ako haharap dahil po, pinag-isahan niyo si Sarah. Pero, nung huli naman, ano po, pinaharap niya yung si Lopez. Ganun na lang po malaman ko, madaling araw, na si Lopez, ganun ang nangyayari. So, sakit para sa atin, para hindi naman natin hindi na tayo nakaramdam na nagmamahalan tayo eh. So, ano kaya ang maging desisyon natin? Taong bayan ang makapagsalita po at pwedeng maitanong, hindi po tayo magdesisyon. Kunyari, 10 tao nagsasalita na gusto si Duterte, mayroon ding tao na 20, gusto si Marcos. So sana mapag-usapan ng maayos. Bakit ganito na tayo? Oo, hindi ko nga gusto, hindi naman ako balak na magsalita dito, pero nandito na rin ako. So, bakit inuso nyo po yung, yung pro-China, pro-American? Bakit po mayroon tayong kaya sana po okay na po tayo. Okay na. Sana, bumaba ka na bangag. Sa dami ng re-request na gusto magsalita, napakagandang panyan. Hudyat yan. Talagang maraming gusto magsalita. Kaya ilimit natin ang ating speeches sa 10 minutes ha, 10 minutes. Okay. O kapatid, 10 minuto lang ha. Magandang gabi sa inyo lahat. In behalf ng EDSA Friday, yung lagi po nagpupunta sa kada Biyernes dito sa Shrine, na ngayon medyo dumami na. Maraming salamat po sa inyo. Kasi po, ang talagang susi sa pagsigaw sa isang bansa ay ang tao. Pwede po bang palakpakan natin ang bawat isa? Maraming salamat po. Pati po sa mga security guard, sa pagbabantay, taos-puso po kami nagpapasalamat. Dahil kung tutuusin, hindi po nila trabaho na yung ginagawa nila ngayon. Kumbaga po, nadoble po yung trabaho nila dahil sa atin. Pero yung ginagawa po natin is para sa bansa. Ganun pa man, sa mga security guard, maraming pong salamat sa inyo. Sa mga kapulisan, maraming salamat din po sa mga kapulisan. Kahit na yung PNP chief nyo ay may santek. Kasi po yung PNP chief nyo talaga sa buong buhay ko po kasi ngayon lang ako nakakita ng PNP chief na tila kinukonsinti pa yung droga. Kinukonsinti po yung droga na yung droga daw po is pampagising lang. Mali po yung interpretasyon na gano'n. Paano po kung may nanonood ng kabataan? Ako po may mga anak. Sabi ko, kung nanonood yung mga anak ko ng ganyan, baka mamaya, iba pa yung isipin nila na ang droga ay pampagising lang. Mr. PNP Chief, ano ka ba? Ang leader natin, bangag na, pati ikaw, bangag ka pa din. Sana po, hindi po tayo ganito. Kaya po natin magsalita dito ng hindi maganda, pero po, yun po ang katotohanan. Ang hiling po ng tao is hair follicle test. Minsan hindi po magawa ng leader. Kasi po, kung ako isang leader, ang gagawin ko po,
Hindi po ako magpapaka-pride. Challenge ako ng taong bayan. And sige na nga, magpapadrug test na ako. Para pag totoo yung sinasabi nila, tapos ang usapan. Pag ini-interview po siya ng media, minihitian lang niya. Tama po ba yung ngiti ang sagot? Ako po ay tapos na sa ganito Nasa panahon po ni Duterte, tumulong po ako sa kampanya. Ayaw na po sana namin magsalita. Pero po dahil po sa tao naghihirap, pag-upo pa lang po ni BBM, bumulusok ang sibuyas. Meron po bang nanagot doon sa sibuyas na yon? Naging ginto? Wala. Nagpangako po siya. Nagsabi po siya nung sana, 5,500 blood control. After ilang days, bumaha. Ang sinabi niya, nabangga ng barko. Saan ba kayo nakakita ng leader na ganyan? Lahat na lang mayroon siyang dahilan. Libo-libong blood control, nabanggaran ng barko, kaya bumaha. Ginagawa po tayong tanga. Ngayon, kung maniniwala ka doon, talagang napakaliit na utak natin. Tayo po ay binigyan ng Diyos para mag-isip ng tama at mali. Pero kung ang ino po nating leader, para gabayan tayo, pero ang ginagawa po kasi tunggalingan, mag-isip-isip naman po tayo. Pag-upo pa lang po ng presidente niyan, sa mga po tumataya ng loto, alam ko mga tumataya sa inyo ng loto. Napansin niyo po ba pag-upo pa lang, linggo-linggo, 3, 4, ang nanalo sa loto? Nailang po sa history na yon. Kung sa inyo, sa mga kasama natin dyan, na sa lalaylay ng lipunan, nagmamakaawa ko sa inyo, huwag na kayong tataya ng loto. Pinapayaman nyo lang po yung mga politikong nasa likod dito. Nito. Kawawa lang po yung taong bayan Ako po'y maawain sa mga mahihirap kasi pag yung sidecar driver sa amin, hihinto pa para tumayanan ng loto. Napupunta po yung pinabayad ng 20 pesos sa mga politiko. Itong bansa po ito, naging ayuda capital of the Philippines na. Po tayo ayuda. Dapat po makasuhan yung mga nag-aaral ng ayudang ganyan Bakit po ba? Tinuturuan nila ang tao na maging tamad. Yung ayuda po niyan, sa mga mababa po ang utak, tuwang-tuwa na yan. Mahirap po Alam niyo kung bakit hindi nila inaangat ang Pilipinas sa kahirapan? Kasi po ang mga politiko magpapangako ng papangako yan. Para yung kahirapan hindi maalis. At sa kakapangako nila, sila po yung parang inaano ng mga may hirap na ay tutuparin niya. Alam niyo mga iba ako gusto sabihin Pero meron lang mga konting kwento sa inyo. Alam niyo na po ba yung kwento ng demonyo, yung umakyat yung isang politiko at hinarang ni San Pedro. Isi-share ko lang po sa inyo. Nung umakyat po yung isang politiko, sabi ni San Pedro, bakit ka dito? Saan mo ba gusto? Sa langit o sa impyerno? Ang sagot po niya ay, pangit daw ko sa impyerno Sa langit na lang? O sige, pinutin mo yung elevator na yan, papunta sa langit. Dito ang tuwa yung politiko. Pag pindot na sa elevator, bumaba taas. Baba taas, biglang bumukas. Pagbukas niya, ang baho. Sobrang baho. Tapos yung mga tao, lakad dito, kaliwat kanan, pabalik-balik. Very good. Dito sa gitna, kumusta kayo dyan? Very good. Doon sa bandang kaliwa, kumusta kayo dyan? Nakakain na ba kayo? Hindi pa. Hintayin lang natin. Maraming pagkain. Dumarating ang pagkain. Muli, magpapasalamat tayo unang-una sa pamunuan ng Robinsons Mall sapagkat binigyan tayo ng pagkakataon upang magtipon-tipon dito at mailabas natin ang ating naing at ma-express natin ang ating galit sa pamunuan ng Bangag na Presidente. Thank you very much, Robinsons Mall Management. Pangalawa, thank you din sa ating mga security guards ng Robinsons. Sila ay nagtsatsagang 4 ng gabi. They are managing the situation
They want us to be safe. Kaya sila nagsusupervise ng kalye. Kaya pasalamatan natin ating mga kapatid na gwardiya ng Robinsons. Thank you very much, sirs, brothers. At, syempre, pasalamatan natin ang ating mga kaibigan ng vloggers. Mga vloggers, thank you very much. Isang bagsak, Duterte! 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 Very good, thank you. Alam nyo, kung walang vloggers, ay wala tayong process na naririnig sa buong mundo. Kaya, pasalamat tayo sa mga vloggers talaga, sapagkat hindi natin kakampi ang mainstream media. Nakita nyo na ba? Nabasa nyo na ba? Sa mga dyaryo, sa Inquirer, Standard, Bulletin, na nagkakaroon ng gabi-gabing pagkakaisa dito sa harapan ng Robinsons? Wala! Sapagkat sila ay hawak sa leeg! Bayaran! Ngunit, hindi nila alam na ang social media sa panahon ito ay most powerful weapon to disseminate the truth. Katotohanan ang binibigay, ang sinisiwalat ng ating mga vloggers. Kaya yung mga vloggers, yung mga followers nyo na nasa abroad, nasa overseas, maraming salamat. Kayo mga kababayan namin na nasa ibang bansa, na nanonood ngayon ng live, maraming salamat po. Dahil po sa inyo, ang 4 na gabi ito ay tagumpay. Alam niyo kung bakit? Kalamihan sa mga tubig, kalamihan sa mga pagkain na ating napapakinabangan sa loob ng 4 na araw ay donasyon ng mga kapatid natin na nagtatrabaho sa labas ng bansa. Yung mga kapatid natin na naghihirap upang maidalaman nila ang kanilang pamilya na safe and secured. So pasalamatan natin lahat ng mga overseas Filipino workers sa pagsakulat. Duterte! 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 Thank you. Alam niyo po mga kapatid, ito po ang pang-4 na gabi namin dito sa EDSA. Panawagan! Sino yung mga kasama namin nag-umpisa noong Martes? Andito ba sila? Sigaw naman dyan! Noong Miyerkules, andito ba kayo? Kami pa rin. Kahapon! At sa mga ngayon lang dumating, welcome po kayo. Wala po ang diferensya yun. Alam namin, naintindihan namin kung bakit kayo nakarating, sapagkat kayo may mga personal na gawain, may mga personal kayo obligasyon, kaya't naintindihan natin yan. Ngunit, alam natin na ngayong gabi ay siya ang magbibigay ng hudyat kung ano ang kahihinatnan ng pagkilos na ito. Malalaman natin ngayong gabi. Ito na ang hudyat ng ating tagumpay. Kaya't mga kasama, mga kapatid, kung meron pa kayong mga kamag-anak nagdadalawang isip, kung meron pa kayong mga kaibigan na hindi makapang-kumbinsi, yayain nyo sila dito upang makita nila kung gaano tayo kalami, kung gaano tayo kasaya habang nagkakaisa at kumikilos ng isang mapayapang pagkilos. So mga kapatid, alam nyo na ang nangyayari ngayon. Pinipilit nila na siraan at durugin si Vice President Inday Sara. Ngunit alam natin, si Inday Sara ay strong woman. Isang matigas yan. Isang matapang. At ang puso niya ay puso ng Pilipino, mga kasama. Hindi siya umiyak. Yes. Yung mga natingin na po, pwedeng lumabas kayo sa bandang kanan o kaliwa. Huwag na kayong duman sa gitna para hindi magsiksikan sa gitna. Yung mga nakunan na ay mga nabigyan na o nakakuha na. Mga kapatid, dahil ang usapan natin, at tingnan nyo, nakita nyo, ipinakita na natin ang disiplina, kaya unti-unti nagiging maayos na tayo. Ngayon, habang nagkakaroon ng pila,
magsalita sa social media. Mga kaibigan, wala na masyadong salita. Mapapakinggan ninyo lahat ng mga vloggers. Lahat ng mga vloggers, pupunta na kayo dito. Sapagkat magsasalita, pakinggan natin ang salita ni Dina o Binibining. Quezon Up pa kami. Cathy Dina. Palakpakan natin. Kuya? Nagmotor lang kami. Siya ay matagal na natin inihintay. Ma'am Cathy, dyan na po kayo tumayo. Dyan na lang, dyan na lang. Kasi gusto na magsalita ni Ma'am Cathy kasi pwede na pa magtagal. Bago siya magsalita, batiin natin siya ng advance happy birthday. Yan, alam nyo, sa kanyang ginintuang puso ay may dumating siya rito na bitbit ang 500 cheeseburger! Okay, mamaya na po yung mga selfie ha. Pakinggan na natin si Ma'am Cathy Dina, okay? Para marinig na ng sampayan. Wala akong takot dahil alam ko ang Panginoon ang naging gabay ko para magkaroon ako ng lakas ng loob. At tayong lahat ngayon, ako'y naniniwala na kaya kayo nandito kasi ang Diyos din ang nagtala para pumunta kayo dito. Para ipaglaban natin ang ating bayang minamahal. Tama po? Hindi po ako kandidato. Hindi po ako vlogger. Pero mahal ko mga vlogger na nagmamahal sa katotohanan. Diba? Isang ordinaryong mamamayang Pilipina ho rin ako katulad ninyong lahat. Ngayon, ako po'y nagpapasalamat sa inyo pong pagtaguyod o pagtayo dito sa gitna ng ating laban. Maraming salamat po talaga. At simula po sa araw na ito, araw-araw ako nandito. Bukas po sasamahan ko ulit kayo, aagahan ko na po. Diba? And sana nananawagan po ako sa mga entertainer, yung mga musician, punta po kayo dito, magkantahan tayo. Diba? Again, mahal na mahal po kayo, alam ko, mahal nyo din
din kami lahat. Nagmamahalan tayo dito. Iisa ang ating lahi. I love you everybody. And babalik ako mamaya. God bless everyone. Okay, maraming salamat, Ma'am Cathy Binag. Happy birthday in advance! Duterte! 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 Okay. Okay, thank you ulit, Ma'am Cathy. Tuloy-tuloy pa rin ang pila, tuloy-tuloy pa rin. Yung mga nakakuha na, pumunta na sa likod. Oo. Ano? O yan, narinig natin si Ma'am Cathy Binag, isang matapang at sikat na Pilipina. Sige. Yung position, nandun pa siguro? Pwede atrasan tayo ng konti dito para mabigyan yung position, nandun pa sa likod. Mamaya nakadarating pa mga celebrities. Sila mga pulis nakaharang. Kaya dito din ang punta nila. Alam niyo po, bihirang-bihira na makakita tayo ng isang babaeng katulad ni Ma'am Cathy Binag. Cathy Binag. Ayan. Sige. Wala dyan, hawakan mo muna. Yung doon. As ayaw. Makita? Hindi. Pinakaputok na ako. Yes na. Sa rooftop? Ganito ang sitwasyon ngayon sa... Makisuyo ako sa mga basura. Please, maintain natin ang cleanliness. Pakipulot yung mga basura nyo. Iwanan natin itong mga na malinis. Please, tulungan tayo yung mga basura. Huwag niyong iwanan yung mga basura nyo. Basura, sana? 8:49. 8 pa? Oo. Nabalik. Ha? Tsaka sa inyo na rin na kayo yan. Ano yung tambal, ha? Hindi ko 2.5 ml lang. Ay, stop pa kayo na naghatagay pagkaon pa. Ay, panggutom mga tao. O, makisuyo ko dyan, yung malaman. O, alis muna tayo dyan sa mga halaman, nasisira. Mag-menjay, mag-sada. Eto, sandali lang. Mga kaibigan, mga kababayan, kilalang influencer, isang maganda at magaling influencer, susunod na magsasalita. Kilala natin ito, si Ma'am MJ Tiambao Reyes.